Tunay na si Mrs. Go ang nagsabi sa mga reporter na iyon na ipadala ang mga artikulo at larawan, o ang mga reporter na iyon ay hindi maglalakas loob na gawin iyon. Tungkol sa pinsala sa reputasyon ng Changyo Organization, kinailangan itong tanggapin ni Go Deping. Naunawaan din niya na hindi siya tutulungan ng Public Security Bureau dahil sa panggigipit ni Leng Xiaoteng dito. Kaya naman, kinailangan niyang lunukan ang kahihiyan. Hindi alam ni Leng Xiaojia na ginawa na ng kanyang ina ang aksyon. Sa oras na ito, kumakain siya kasama ang kanyang mga kaibigan at kanilang mga kaibigan sa isang restaurant, at narinig niya ang balita mula sa isa sa kanyang mga kaibigan. Bagamat hindi alam ni Leng Xiaojia kung ano ang gagawin ng kanyang ina para saktan sina Guning at Charm. Alam niya na malamang na ideya iyon ng kanyang ina nang si Charm ay nasa gitna ng mga batikos kanina. Alam niya na si Mrs. Go ay isang mabuting kaibigan ng kanyang ina. Kung hindi dahil sa kanyang ina, hindi sana gulo ni Mrs. Go si Charm nang walang dahilan. Walang mga linya ng damit sa ilalim ng Changyo Organization, at si Mrs. Go ay walang salungatan kay Charm mismo. Sa kasamaang palad, si Ginang Go at ang mga reporter na iyon ay nahuli ng pulisya at ikinulong ngayon. Gayunpaman, tulad ng kanyang ina, sinisiri ni Leng Xiaojia si Ginang Go para dito, at wala man lang pakialam sa kaligtasan ni Ginang Go. Siya at ang kanyang ina ay parehong makasarili. Wow, napaka-influential ng amo ni Charm. Nakuha niya ang mga surveillance video ni Mrs. Go. Sumasang-ayon ako, ngunit si Mrs. Go ay masyadong hanggal para makipag-usap kay Guning. Hindi man lang niya ginawa ang kanyang takdang aralin upang malaman kung ilang kumpanya ang mayroon si Guning bago siya naglaro. Ang babaeng ito ay halatang maraming alam tungkol kay Guning. Sa totoo lang, fan siya ni Guning at hinangaan niya si Guning. Kaibigan siya ng kaibigan ni Leng Xiaojia, kaya hindi niya alam na kinasusuklaman ni Leng Xiaojia si Guning. Nang marinig ang kanilang pag-uusap, lalong nagalit si Leng Xiaojia. Para bang sinasabi nilang bobo ang kanyang ina, dahil ideya ng kanyang ina na magplano laban kay Guning. Gayunpaman, talagang ayaw ni Leng Xiaojia na malaman ng iba, kaya pinigilan niya ang kanyang galit. Napansin ng kanyang mga kaibigan ang kanyang abnormal na ekspresyon, at nag-aalalang tinanong siya, Xiaojia, anong problema? Hindi maganda ang itsura mo. Nang marinig iyon, agad nang umiti si Leng Xiaojia. Wala lang, nakakain lang ako ng masama. Natatakot lang kami sa ekspresyon mo, sabi ng kaibigan niya. Kumain ka ng tubig. Oo naman, sabi ni Leng Xiaojia at tumayo para magbuhos ng isang basong tubig. Sinamantala niya ang pagkakataong ito at pumasok sa silid ng mga babae para tawagan si Jiang Shuyuan. Pagkatapos ay sinabi ni Jiang Shuyuan kay Leng Xiaojia ang lahat. Higit na kinasusuklaman ni Leng Xiaojia sina Guning at Leng Xiaoteng matapos marinig ang resulta. Sinisi niya sina Guning at Leng Xiaoteng sa lahat. Sa katunayan, si Guning ang boss ni Charm, at medyo makatwiran na lumaban siya kapag inaatake ang kanyang kumpanya. Kung hindi sila nagplano laban kay Guning, hindi sana nakulong si Mrs. Go. Gayunpaman, ang isang makasarili na tao tulad ni Leng Xiaojia ay hindi nagmumuni-muni sa kanyang sarili. Bagamat nabigo sila sa pagkakataong ito, walang balak na sumuko si Leng Xiaojia. Hanggat nakahanap siya ng magandang pagkakataon, muli pa rin niyang binitawan si Guning. Si Guning at ang kanyang mga kaibigan ay nagchat sa isa't isa ng ilang sandali sa restaurant pagkatapos ng hapunan. Mula sa simula hanggang sa wakas, si Zi Beiying ay bihirang makipag-usap kay Xu Jinchen. Bagamat nag-aatubili silang iwan ang isa't isa, hindi nila ito ipinakita sa kanilang mga mukha. Nagpunta sila sa ibang direksyon pagkatapos. Gayunpaman, napansin agad ni Zi Beiying at ng kanyang mga bodyguard na may sumusunod sa kanila. Nasa suburb sila ngayon at walang masyadong traffic sa kalsada, na magandang lugar para salakayin sila. Dahil narito sila, harapin natin ito, malamig na sabi ni Zi Beiying. Hindi siya duwag, at mas handang lumaban sa kanyang mga kaaway. At saka,
Wala siya sa magandang mood pagkatapos umalis kay Shu Jinchen. Walang problema, sabi ni Mengda at nagmamaneho sa tabing kalsada. Itinigil niya ang sasakyan sa isang lugar kung saan walang tao sa paligid, saka bumaba. Makalipas ang mga 10 segundo, huminto rin ang sasakyan sa likuran nila, at bumaba mula rito ang 5 tao. Sa sandaling bumaba sila mula rito, sinimulan nilang barilin si Zi Beiying at ang kanyang mga bodyguard. Naghanda ng husto sina Zi Beiying, Mengda, at Nan, kaya sabay nilang itinaas ang kanilang mga baril. Lahat sila ay nilagyan ng silencer, kaya walang malakas na putok ng baril. Kung ikukumpara sa 5 lalaki, mas mabilis kumilos at bumaril sina Zi Beiying, Mengda, at Nan. Bagamat mabilis din ang 5 lalaki, hindi nagtagal ay tinamaan sila ng mga bala. Naunawaan ni Zi Beiying na sila ay malalakas na kalaban, kaya't hinanggad niyang patayin silang lahat sa lalong madaling panahon. Sa kasamaang palad, nakainom si Zi Beiying ngayong gabi, kaya medyo nahihilo siya at isang bala ang tumama sa kanyang braso bago niya ito napansin. Lady Z. Nagulat si Mengda at Nan. Galit na galit si Zi Beiying nang maramdaman niya ang pananakit ng kanyang braso, kaya sinimulan niya silang patayin sa bawat putok. Tumakbo sina Mengda at Nan upang protektahan si Zi Beiying, habang nagpapaputok din sa kanilang mga kaaway. Pagkatapos ng ilang round, lahat ng 5 lalaki ay patay na nakahandusay sa lupa. Hindi sila magdadalawang isip na pumatay kung nasa panganib ang kanilang buhay. Kung may ibang tao sa paligid nila, hindi sana nila direktang papatayin ang mga lalaking iyon, ngunit walang tao sa paligid, kaya napakadali para sa kanila na harapin ang resulta. Si Zi Beiying at ang kanyang mga bodyguard ay bumalik sa kanilang sasakyan nang walang pagkaantala at umalis kaagad. Nang nasa kotse na si Zi Beiying, tinawagan niya si Guning. Guning, maaari mo ba akong bigyan ng pabor? Nakatagpo lang ako ng gulo sa XX Road. Maaari mo bang tulungan akong sabihin kay Kay na ihak ang mga surveillance camera sa kahabaan ng kalsada? Sabi ni Zi Beiying. Nakapatay na sila ng ilang lalaki. Nasugatan ka ba? Si Guning ay may matinding pandinig at naramdaman niyang wala si Zi Beiying ngayon. Maliit na bagay. Medyo nasugatan ako, sabi ni Zi Beiying. Hindi niya gustong mag-alala si Guning sa kanya. Nasa iyo ba ang mga pills na ibinigay ko sa iyo? Tanong ni Guning. Oh, nakalimutan kong dalhin sila, sabi ni Zi Beiying, pagkatapos ay napagtanto niyang nakalimutan niyang dalhin ang mga tabletang ibinigay sa kanya ni Guning. Ang kabanatang ito ay unang ibinahagi sa Enyo Euro Els 1N platform. Drive back sa kung saan tayo naghiwalay. Magkita-kita tayo doon, sabi ni Guning. Dahil emergency ito, kinailangan niyang makita ng personal si Zi Beiying. Oo naman, sabi ni Zi Beiying, pagkatapos ay sinabihan si Mengda na magmaneho pabalik sa intersection. Pumayag siyang makipagkita kay Guning ngayon dahil kailangan niya talagang gamutin. Ang mga table tasks ni Guning ay medyo mabisa, at naniniwala siyang magiging maayos siya. Kung nalaman ng kanyang pamilya na siya ay nasugatan, maaaring hindi na siya payagang lumabas muli. Narinig ni Leng Xiaoteng ang pag-uusap ni Guning kay Zi Beiying, kaya kusa niyang pinaikot ang sasakyan. Agad na tinawagan ni Guning si Kay at sinabihan siyang tulungan si Zi Beiying. Pagkatapos nito, tinawagan din niya si Shu Jinchen at sinabi sa kanya na nasugatan si Zi Beiying at sasalubungin niya ito sa intersection. Hindi sinabi ni Guning kay Shu Jinchen dahil umaasa siyang makukuha niya ang pagkakataong ito para mapalapit kay Zi Beiying, ngunit dahil magkaibigan silang lahat. Si Zi Beiying ay nasugatan sa sandaling iniwan nila siya, kaya dapat silang bumalik upang alagaan siya. Nang marinig ni Shu Jinchen ang balita, siya ay kinabahan at nag-alala. Walang alinlang ang binilisan niya ang takbo at pinaikot ang sasakyan. Jinchen, anong problema? Medyo natakot si Shu Qingyin. Sinabi lang sa akin ni Guning na si Miss Z ay nasugatan, sabi ni Shu Jinchen. Bagamat kalmado siya, nanginginig talaga ang mga kamay niya. Ano? Si Shu Qingyin ay namangha. Puntahan natin siya ngayon din. Sa oras na ito,
dumating si Zibeying at ang kanyang mga bodyguard sa intersection. Ilang sandali pa ay dumating sina Guning at Leng Xiaoteng. Nakita ng pangalawang Mengda ang sasakyan ni Guning, lumabas siya at pinagbuksan siya ng pinto ng kotse. Tinamaan ng bala si Zibeying, at nasa katawan pa rin ito, kaya sobrang sakit at kinailangan niyang manatili sa sasakyan. Inihanda ni Guning ang gamot bago siya pumunta rito. Napansin niya ang sugat sa braso ni Zibeying nang makita niya si Zibeying. May bala sa braso ni Zibeying. Walang itinanong si Guning at ipinadala si Zibeying na kumuha muna ng power crystal, pagkatapos ay sinimulan niyang suriin ang sugat. Pagkatapos, ibinaba ni Guning ang kanyang backpack, pagkatapos ay naglabas ng isang kahon na may lahat ng uri ng surgical tool sa loob. Itinatago niya ito sa telepathic eye space sa lahat ng oras, kung minsan kailangan niya ito. Mahusay na inalis ni Guning ang bala sa braso ni Zibeying. Dahil kumuha ng power crystal si Zibeying, hindi siya nakaramdam ng matinding sakit. Sinundan ni Leng Xiaoteng si Guning at bumaba ng kotse, ngunit hindi siya sumakay sa kotse ni Zibeying at nanatili sa labas. Si Zibeying ay isang babae, kaya dapat niyang ilayo ang kanyang mga mata. Hindi nagtagal, dumating sina Xu Jinchen at Xu Qingyin. Kamusta na siya ngayon? Tanong ni Xu Jinchen na may pag-aalala. Hinabol kami ng 5 armadong lalaki, at isang bala ang tumama sa braso ni Lady Z. Buti na lang andito si Miss Go, kaya magiging maayos si Lady Z, sabi ni Mengda. Ano? 5 armadong lalaki, nagulat si Xu Qingyin. Hindi niya malinaw ang background ng pamilya ni Zibeying, at naisip niya na hindi ito kapani-paniwala. Hindi na siya nagtanong pa, dahil alam niyang hindi ito nararapat. Hindi alam ni Zibeying na darating din si Xu Jinchen, kaya labis siyang kinabahan nang marinig ang boses nito. Hindi pinalampas ni Guning ang reaksyon ni Zibeying, ngunit walang sinabi. Alam niyang may chemistry sa pagitan nila, ngunit kailangan ng oras para unti-unti nilang tanggapin ang isa't isa. Ano man ang mangyari, ito ay kanilang sariling personal na kapakanan, at naisip ni Guning na mas mabuti para sa kanya na manatiling tahimik. Maya-maya, itinulak ni Guning ang pinto ng kotse at bumaba. Nang magpakita siya, pinalibutan siya ng kanyang mga kaibigan. Kamusta na siya ngayon? Tanong nila sa kanya. Siya ay maayos, at siya ay ganap na gagaling sa loob ng ilang araw, sabi ni Guning. Nang malaman nila iyon, nabuhayan sila ng loob. Gayunpaman, nag-aalala pa rin si Xu Jinchen dahil hindi niya nakita ang sarili niyang mga mata si Zibeying. Pagkatapos ay lumipat siya upang tumingin kay Zibeying na may halatang pag-aalala sa kanyang mga mata. Ano ang nararamdaman mo ngayon? Nakaramdam ng kaunting pagkabalisa si Zibeying na tinitigan siya, at ang kanyang puso ay bumilis ang tibok. Okay lang ako, hindi naman masakit dahil sa gamot ni Guning. Dahil sa power crystal, hindi na mapatla ang mukha ni Zibeying at bumalik sa normal. Malaki. Nagpahinga si Xu Jinchen, pagkatapos ay sinabi niya kay Leng Xiaoteng, Xiaoteng, bakit hindi natin sila pabalaykan sa hotel ng magkasama? Dahil sa nangyari, hindi pinayagan ni Guning at Leng Xiaoteng si Zibeying na umalis na mag-isa. Sabay silang bumalik sa hotel pagkatapos. Habang nasa daan, patuloy na iniisip ni Zibeying si Xu Jinchen. Kailangan niyang aminin na bumili ng tibok ng kanyang puso nang tumingin sa kanya si Xu Jinchen gamit ang magiliw na tingin na iyon. Lady Z, okay ka lang ba? Napansin ni Nan ang kawalan ng hitsura sa mukha ni Zibeying at nag-aalalang tinanong siya. Oh, ayos lang ako, sabi ni Zibeying at namula. Pagdating nila sa hotel, sinabi ni Guning kay Zibeying, Beying, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa mga surveillance camera. Walang makakaalam kung ano ang nangyari sa kalsadang iyon. Nagpadala si Kay ng mensahe kay Guning at sinabi sa kanya kung ano ang eksaktong nangyari sa kalsada. 5 bangkay din ang nahanap ng pulisya pagkaraan, ngunit ang mga surveillance camera ay nahak lahat, kaya wala silang mga pahiwatig upang mahanap ang pumatay. Kung walang sapat na mga pahiwatig, napakahirap para sa pulisya na alamin ang katotohanan.
Matapos ang paunang investigasyon, nalaman ng pulisya na ang 5 lalaki ay mula sa Southeast Asia. Bagamat may dala silang mga ID card, hindi tumugma sa kanila ang impormasyon sa mga ID card. Halata na pinatay sila sa gitna ng isang bagay na labag sa batas. Dahil sila ay mga kriminal, ang mga pulis ay hindi mag-abala na masusing imbestigahan ito. Maraming salamat sa tulong mo. Nagpasalamat si Zibeing kay Guning. Sa katunayan, kahit na malaman ng mga pulis na siya ang pumatay, magiging maayos pa rin siya at ligtas, dahil lahat sila ay nanggaling sa Southeast Asia, at sila ay huhusgahan pabalik sa kanilang bansa. Napaka-impluwensya ng pamilyang Z sa Southeast Asia, at tiwala si Zibeing na mapoprotektahan siya ng husto ng kanyang pamilya. Kailan ka aalis bukas? Tanong ni Guning. Ang eroplano ay lilipat sa alas 9:40 ng umaga, sabi ni Zibeing. Magaling, ipapadala kita sa airport bukas, sabi ni Guning. Naunawaan ni Zibeing na nag-aalala si Guning sa kanyang kaligtasan, ngunit ayaw niyang abalahin siya. Ayos lang, kaya natin ang sarili natin. Hayaan mo akong ipadala sa airport. Magkita tayo ng 8 AM, sabi ni Guning at giit. Tinanggap ni Zibeing ang kanyang kabaitan. Nang marinig ang kanilang usapan, ibinuka ni Xu Jinchen ang kanyang bibig, ngunit hindi alam kung ano ang sasabihin. Gusto niyang ipadala si Zibeing sa airport mismo, ngunit tinanggap na ni Zibeing ang alok ni Guning, kaya itinikom niya ang kanyang bibig. Bilang karagdagan, nakaramdam siya ng kaba na kausap ni Zibeing ngayon. Inilakad nila si Zibeing at ang kanyang mga bodyguard sa kanilang silid bago sila umalis. Sina Zibeing at Xu Jinchen, gayunpaman, ay nakaramdam ng sama ng loob nang maghiwalay sila sa isa't isa. Inayos ni Tang Bing Senador ang isang tao upang malaman kung ano ang ginawa ni Tang Ain-ing noong nakaraang araw, ngunit wala siyang nakuhang kapakipakinabang. Inalis ni Kay ang anumang koneksyon sa pagitan ni Guning at ng Tang Ain-ing mula sa mga surveillance camera, kaya walang makakaalam na sina Guning at Tang Ain-ing ay isang tao. Natagpuan lamang ni Tang Bing Senador ang kotse na minamaneho ni Tang Ain-ing kahapon upang makilala si Chi Zaiyo sa suburb. Maliban doon, wala siyang nakuhang kapakipakinabang. Nagulat si Tang Bing Senador sa resulta, dahil naging napakahirap para sa kanya na malaman kung nasaan si Tang Ain-ing ngayon. Kung hindi siya makakakuha ng anumang kapakipakinabang na impormasyon tungkol sa Tang Ain-ing, magiging imposible para sa kanya na patayin siya. Sa katunayan, si Tang Ain-ing ay tila lumitaw sa labas, at maaari siyang mawala nang walang nakakaalam nito. Matagal na nag-isip si Tang Bing Senador. Pagkatapos ay mas tiyak na si Tang Ain-ing ay hindi ang kanyang patay na anak na babae, si Tang Ain-ing, ngunit maaaring maging isang mabuting kaibigan ng kanyang namatay na anak na babae. Ang mabuting kaibigan ni Tang Ain-ing ay nagbalat kayo bilang Tang Ain-ing upang ipaghiganti ang pagkamatay ni Tang Ain-ing. Ito ay dapat na katotohanan. Siguradong sigurado si Tang Bing Senador dito. Dahil nagawang itago ni Tang Ain-ing ang kanyang mga baka at ng ahas na kumilos laban sa pamilya Tang, dapat siyang maging alerto at handa. Anyway, mayroon pa rin siyang mga larawan ng Tang Ain-ing na maaaring makatulong sa kanya na mahanap siya. Kinabukasan, pinuntahan ni Guning at Leng Xiaoteng si Zibeing at ang kanyang mga bodyguard, pagkatapos ay hinatid sila sa airport. Pagbalik nila mula sa airport, sinabi ni Guning kay Leng Xiaoteng, lipad ako pabalik sa CTB bukas, at mananatili ako sa CTB ng ilang araw. Pagkatapos nito, pupunta ako sa CTF para dumalo sa National College Entrance Examination. Ang National College Entrance Examination ay 20 araw na lang. Si Guning ay isang estudyante pa rin, kaya dapat siyang bumalik sa kanyang paaralan bago ang mahalagang pagsusulit. Bukod dito, gusto rin niyang makasama ang mga kaibigan niya sa high school ng mas madalas. Posibleng hindi na sila muling magkita pagkatapos ng National College Entrance Examination. Aalis din ako para sa base militar, kaya hindi ako makakasama sa iyo, sabi ni Leng Xiaoteng. Ayos lang, sabi ni Guning.
bakit hindi tayo kumain kasama si Lolo at ang kanyang mga kaibigan ngayong hapon bago tayo umalis sa kabisera? Tanong ni Guning. Magandang ideya, sabi ni Leng Xiaoteng. Pagkatapos noon, tinawagan ni Guning si Master Leng at ang kanyang mga kaibigan, at lahat sila ay tuwang-tuwa na sumang-ayon na kumain ng magkasama. Sinabi rin ni Guning na maaari siyang magluto para sa kanila sa bahay ni Leng Xiaoteng. Bagamat talagang gustong tikman ni Master Leng ang pagkaing niluto ni Guning, alam niyang aalis siya bukas kaya ayaw niyang mapagod siya. Bilang resulta, nagpasya silang kumain sa labas, at siya ang magluluto para kay Master Leng sa susunod. Para sa restaurant, ipinaubaya ni Guning kay Master Leng ang pagpili. Naunawaan ni Master Leng na si Guning ay masyadong maalalahanin, kaya diretso siyang pumili ng isang restaurant. Mahilig silang lahat sa isang restaurant na may magandang kapaligiran, kaya magkikita sila sa malapit na Mountain Villa na hindi kalayuan sa bahay ng pamilya Leng. Maaga pa naman kaya napagkasundoan nilang magkita doon ng 6 PM that night. Sa ngayon, binalak ni Guning na pumunta sa punong tanggapan ng Shening Organization. Nang sumakay si Zibeiyin, nagpadala siya ng mensahe kina Guning, Xu Jinchen, at Xu Qingyin. Hindi nagtagal ay nagpadala sina Guning at Xu Qingyin ng mensahe pabalik, ngunit tinitigan ni Xu Jinchen ang kanyang mensahe ng mahabang panahon sa katahimikan. Hindi nagtagal ay lumipad ang eroplano, at kinailangan ni Zibeiyin na patayin ang kanyang telepono. Hindi niya nakita ang tugon ni Xu Jinchen bago niya pinatay ang kanyang telepono, at medyo nadismaya. Nang i-off na ni Zibeiyin ang kanyang telepono, sa wakas ay nagpadala ng mensahe si Xu Jinchen sa kanya. Xu Jinchen. Ligtas na paglalakbay. Sabihin mo sa akin pagdating mo. Umalis sina Guning at Leng Xiaoteng papuntang Mountain Villa sa 4:30 PM. Bagamat kalahating oras lang sila nakarating doon, sila ang nakababatang henerasyon kaya dapat ay mas maaga silang nandoon para ipakita ang kanilang paggalang sa nakatatandang henerasyon. Pasado alas 5 pa lang nang dumating sina Guning at Leng Xiaoteng, kaya namasyal sila sa bakuran. Nakapag-book na sila ng private room. Ang pangalan ng Mountain Villa na ito ay Phoenix Villa, at binubuo ito ng mga gusali sa tradisyonal na estilo na may malaking damuhan at hindi mabilang na mga puno at bulaklak. Siguradong napakayaman ng founder ng restaurant na ito dahil napakalaki nito at maganda ang view. Maliban sa view nito, sikat din ito sa masarap nitong pagkain. Ang mga taong kumain dito ay pawang mga miyembro ng mataas na lipunan dahil lahat ay mahal sa Phoenix Villa. Karaniwan, ang isang simpleng pagkain ay nagkakahalaga ng 12,000 yuan, at halos hindi ito kayang bayaran ng mga ordinaryong tao. Pagkaraan ng ilang saglit na paglalakad, biglang huminto si Guning dahil may naamoy siyang espesyal na pag-aari ng mga magsasaka. Lumingon siya sa paligid. Sa isang pribadong silid, isang matandang lalaki at isang 17 taong gulang na babae ang nakaupo sa magkatapat, at sila ay mga magsasaka. Alam ni Guning na ang cultivator ay may acute senses, kaya agad niyang binawi ang kanyang tingin. May swing mga 5 metro ang layo mula sa pribadong silid. At si Guning ay interesadong malaman kung ano ang pinag-uusapan nila, kaya sinabi niya kay Leng Xiaoteng, "Xiaoteng, bakit hindi tayo magpahinga sa swing?" Nagpasya si Guning na huwag sabihin kay Leng Xiaoteng kung ano ang hinahanap niya sa ngayon. Oo naman, sabi ni Leng Xiaoteng, at sabay silang naglakad papunta sa swing. Umupo si Guning sa swing nang walang pagkaantala, at marahang itinulak siya ni Leng Xiaoteng. Nagsimulang gumalaw ang swing, ngunit maingat na pinakinggan ni Guning ang mga tunog sa pribadong silid. May kaunting distansya sa pagitan nila, kaya malinaw na narinig ni Guning ang kanilang pag-uusap. Zhangzhou, nalaman ko na ang may-ari ng Colorful Jade Provider ay isang babae na nagngangalang Guning. Siya ay nag-aaral sa high school ngayon at dadalo sa National College Entrance Examination ngayong taon. Hindi ko alam kung saang university siya gustong mag-aral, pero pwede muna kitang ipadala sa school niya. Kailangan mong samantalahin ang bawat pagkakataon upang makipagkaibigan sa kanya. Once you can become good friends with her,
It'll be much easier for us to buy jade from her, seryosong sabi ng matanda. Nang malaman iyon, labis na nagulat si Guning. Hindi niya inaasahan na interesado rin sa kanya ang mga magsasaka. Oo naman, Lolo, sabi ni Bailey Zhangzhou. Si Bailey Zhangzhou ang pinakamatandang babae mula sa pamilya Bailey, na siyang nag-aaral ng pamilya ng 4 na pinakamakapangyarihang pamilya sa mundo ng paglilinang. Ang matanda ay ang pinuno ng pamilya Bailey, si Bailey Kafeng. Nang marinig ni Bailey Kafeng na ang colorful jade provider ay maaaring magbigay ng mataas na kalidad na jade ngunit limitado ang halaga, na curious siya at nagkaroon ng ideya. Plano niyang hayaan si Bailey Zhangzhou, na kasing edad ni Guning, na makipagkaibigan sa kanya. Gusto lang nila ng mas mataas na kalidad na jade, at walang intensyon na makipagsapalaran laban kay Guning. Bilang karagdagan, babayaran nila ang jade. Si Bailey Zhangzhou ay mas bata kay Guning, kaya kailangan niyang tumalon sa 12 baitang para maging kaibigan si Guning. Sa totoo lang, naayos na, at inimbitahan ni Bailey Kafeng ang taong gumawa ng ganoong pabor sa kanila na kumain ng magkasama upang pasalamatan ang mga tao. Si Bailey Zhangzhou ay napakahusay sa pag-aaral, kaya hindi naging mahirap para sa kanya na tumalon sa 12 baitang. Ang mga supling lamang ng mga makapangyarihang pamilya sa mundo ng paglilinang ay maaaring mag-aral sa mundo ng mga normal na tao. Sa mga sumunod na minuto, random na nakipag-chat si Bailey Kafeng kay Bailey Zhangzhou. Hindi nagtagal ay nakaramdam ng pagkabagot si Guning, at pumunta sa kanilang pribadong silid kasama si Leng Xiaoteng mamaya. Halos 5:30 PM na ngayon, at malapit nang dumating si Master Leng kasama ang mga dati niyang kaibigan. Makalipas ang halos 5 minuto, dumating sina Master Leng at Leng Xiaoxun. Nang malaman ni Leng Xiaoxun na kakain ang kanyang lolo kasama si Guning, pinilit niyang sumama sa kanyang lolo. Agad na tumayo sina Guning at Leng Xiaoteng para salubungin si Master Leng pagdating niya. Kumusta, Lolo Leng, Xiaoxun? Nakangiting sinalubong sila ni Guning. Ikinagagalak na makita kang muli, aking hipag, sabi ni Leng Xiaoxun. Bagamat hindi pa kasal si Guning sa pamilya Leng, alam niyang pareho ang kanyang lolo at si Leng Xiaoteng ay lubos na nasisiyahan kay Guning. Gusto rin niyang maging hipag niya si Guning. Medyo nahiya si Guning nang tawagin siya ni Leng Xiaoxun na kanyang hipag, ngunit natuwa sina Master Leng at Leng Xiaoteng na marinig iyon. Mangyaring maupo, sabi ni Guning sa kanila noon. Ningning, pamayat ka. Ilang araw na kitang hindi nakikita. Masyado ka bang abala para kumain ng maayos? Sabi ni Master Leng. Binigyan pa niya si Leng Xiaoteng ng masisi na tingin. Sa katunayan, palaging nagrereklamo si Master Leng na si Leng Xiaoteng ay mas nagmamalasakit kay Guning kaysa sa kanya, ngunit mas inaalala niya si Guning kaysa kay Leng Xiaoteng din. Bagamat hindi inisip ni Master Leng na napakahalaga ng background ng pamilya ng kanyang magiging apo, nagustuhan pa rin niya ang isang magaan na babae. Mas magiging madali para sa kanya ang makisama sa isang easygoing na babae. Ako ay hindi, at kumain ng marami gaya ng dati, sabi ni Guning. Hindi niya akalain na pamayat siya ng husto, ngunit maaaring medyo payat siya sa paningin ng mga nakatatandang henerasyon. Kung ikukumpara sa kanyang mga kapantay, siya ay may karaniwang build. Maraming mga batang babae ang nag-isip na kung mas payat sila, mas maganda ito, ngunit may ibang ideya si Guning. Mas pinili niyang manatiling malusog sa pamamagitan ng maraming ehersisyo upang maging malusog at kaakit-akit siya sa parehong oras. Alam kong napaka-sensitive ng mga batang babae sa kanilang timbang, pero hindi naman siguro maganda ang isang payat na babae. Sana lang maging malusog ka, sabi ni Master Leng. Naunawaan ni Guning na si Master Leng ay labis na nagmamalasakit sa kanya, at medyo naantig siya. Lolo Leng, hindi mo kailangang mag-alala sa akin. Kaya kong pangalagaan ang sarili ko, at regular akong nag-eehersisyo. Bilang karagdagan, mayroon din akong mga mahiwagang table task upang matulungan akong manatiling malakas at masigla. Sabi ni Guning na may malawak na ngiti. Nang marinig iyon, naalala ni Master Leng na talagang maraming mahiwagang tableta si Guning.
Imposibleng hindi manatiling malusog si Guning. Pinagaling ni Guning ang maraming tao gamit ang mga mahiwagang table task. Haha, tama ka. Tumawa si Master Leng. Sa oras na ito, sa wakas ay lumingon siya para tingnan si Leng Xiaoteng, ngunit pagkatapos ay tinanong muli si Guning, Ningning, naiinis ka na ba ni Xiaoteng? Napatulala si Guning saglit, pagkatapos ay natuwa. Hindi, ni minsan. Napakahusay ng pakikitungo sa akin ni Xiaoteng. Malaki. Kung maglakas loob siyang inisin ka, sabihin mo sa akin. Tutulungan ka ni Lolo na turuan siya ng leksyon, sabi ni Master Leng at lubos niyang sinuportahan si Guning. Natuwa rin si Leng Xiaoteng. Tiyak na hindi niya iniinis si Guning. Wala siyang pusong gawin iyon. Sumulyap si Guning kay Leng Xiaoteng, pagkatapos ay sinabi, oo naman, sasabihin ko sa iyo kung maglakas loob si Xiaoteng na inisin ako. Sa totoo lang, sinabi ni Master Leng iyon dahil sa nag-aalala siyang baka iwan ni Guning si Leng Xiaoteng balang araw. Bilang lolo ni Leng Xiaoteng, naniwala si Master Leng na aalagaan ni Leng Xiaoteng si Guning, at sinabi niya iyon kay Guning para lang ipaalam kay Guning na siya ay nakita sa kanyang paningin. Ilang sandali pa, dumating si Master Shu. Nice to see you again, Grandpa Shu, sabi ni Guning sabay tumayo, sinundan ni na Leng Xiaoteng at Leng Xiaoxun. Hi, Lolo Shu, sabi nila. Kanina pa, Girl Gu, sabi ni Master Shu. Paumanhin sa pagiging abala sa mga araw na ito, at sa wakas ay makakasama na tayo ngayong gabi, sabi ni Guning. Girl Gu, hindi mo na kailangang magtrabaho ng husto sa murang edad. Nag-e-enjoy ang ibang mga teenager, pero ikaw lang ang abala sa trabaho, sabi ni Master Shu. May sarili akong plano, at hindi ako mahilig tumambay buong araw, sabi ni Guning. Talagang abala siya sa kanyang negosyo. Noong siya ay muling isilang, siya at si Guman ay nabuhay ng napakahirap na buhay, kaya nagpa siya siyang baguhin ang kanilang buhay. Bukod dito, kailangan din niyang bayaran ang kanyang mga kaaway. Kung hindi lang siya nagdusa ng husto, mag-e-enjoy sana siya sa kanyang pagdadalaga gaya ng ibang mga teenager. Gayunpaman, kailangan niyang magtrabaho ng husto upang maging matagumpay hanggat maaari upang matupad ang kanyang layunin. Makalipas ang ilang minuto, dumating sina Jiang Zhongyo at Jiang Rueneng. Tinawagan ni Leng Xiaoxun si Jiang Rueneng at sinabihan siyang pumunta para kumain kasama sila. Mula nang iligtas sila ni Guning sa huling pagkakataon at talunin si Pang Yunlong sa fighting competition, naging mga tagahanga niya sila. Kung hindi si Guning ang kasintahan ni Leng Xiaoteng, mas gusto nilang magsama-sama siya ng mas madalas. Si Leng Xiaoxi ay nakakuha din ng maraming atensyon at selos mula sa kanyang mga kaskwela nang malaman nila na si Guning ang kanyang magiging hipag. Nag-enjoy siya kapag naiinggit ang iba sa kanya. Naiintindihan na ang mga tao ay may inggit o may inggit sa iyo kapag naging matagumpay ka. Hi, Lolo Jiang. Tumayo si Guning para batiin muli si Jiang Zhongyo. Hi, Girl Gu. Ngumiti si Jiang Zhongyo. Ikinagagalak na makilala ka, Master Jiang, sabi ni Leng Xiaoteng nang may paggalang. Pagkatapos ay tumingin si Jiang Zhongyo kina Master Leng at Master Shu at nagkunwaring naiinis. Bakit hindi mo sinabi sa akin na pupunta ka ng maaga? Hindi ka rin late, nagtatalo si Master Shu. Natulala si Jiang Zhongyo saglit. Pagkatapos ay naisip na tama si Master Shu, kaya tumigil siya sa pakikipagtalo sa kanila. Nang makaupo na silang lahat ay nagsimula na silang umorder ng mga pagkain. Sabay silang nasiyahan sa hapunan. Pagkatapos kumain ay sabay silang tumayo at lumabas. Nang umalis sila, sumulyap si Guning sa pribadong silid kung saan nananatili ang mga magsasaka, ngunit wala na itong laman. Wala siyang pakialam, dahil hahanapin pa rin siya ng mga ito. Hindi umalis sina Guning at Leng Xiaoteng hanggang wala ang mga master na iyon. Gayunpaman, hindi nagtagal pagkasakay ni Guning sa kotse, napansin niya ang isang pamilyar na kotse sa likod nila, na pagmamay-ari ni Tangbing Senador. Sinabi niya kay Leng Xiaoteng na ihinto kaagad ang sasakyan. Kasunod ng tingin ni Guning, ang paningin ni Leng Xiaoteng ay nahulog din sa kotse sa likod nila.
Bagamat hindi niya alam kung kaninong sasakyan iyon, alam niyang hindi gusto ni Guning ang may-ari nito. Ginamit ni Guning ang kanyang Jade Eyes para maghanap ng mga surveillance camera sa paligid nila. Ginawa niya iyon sa loob ng sasakyan imbes na habang naglalakad sa labas dahil ayaw niyang masyadong makatawag ng pansin. Pagkatapos suriin, sinabi ni Guning kay Leng Xiaoteng na hintayin siya sa kotse bago siya lumabas mag-isa. Walang sinabi si Guning, ngunit naunawaan ni Leng Xiaoteng na gagawa siya ng ilang masamang bagay. Gayunpaman, anuman ang gustong gawin ni Guning, hindi niya ito pipigilan. Sa kabaligtaran, magiging suportado siya. Alam niya na hindi sasaktan ni Guning ang mga inosenteng tao, kundi ang mga kaaway niya lang. Nang makababa si Guning sa kotse, naglakad siya patungo sa kotse ni Tangbing Senador. Gayunpaman, hindi siya huminto nang dumaan siya dito, at nagpatuloy sa paglalakad sa malapit na hardin. Pumitas siya ng bulaklak, saka naglakad pabalik. Natarante si Leng Xiaoteng habang nakatingin sa kanya mula sa sasakyan. Nang maglakad pabalik si Guning at dumaan sa kotse ni Tangbing Senador. Gumalaw ng kaunti ang kanyang kaliwang kamay, at sa sumunod na segundo, dalawang pako ang tumpak na tumusok sa dalawang gulong, ang isa ay nasa unahan habang ang isa ay nasa likuran. Nasaksihan ni Leng Xiaoteng ang paggalaw ni Guning, ngunit hindi makapaniwala sa kanyang mga mata, dahil masyadong mabilis itong nangyari para maging totoo. Natitiyak niyang handang-handa si Guning para dito. Nabigo ang mga surveillance camera na mahuli ang eksena. Ang pangalawa ay tinusok ng dalawang pako ang dalawang gulong, nagsimula silang dahan-daang tumagas ng hangin. Sa loob ng 10 minuto, parehong flat ang dalawang gulong. Bumalik si Guning sa kotse ni Leng Xiaoteng at sinabihan siyang huwag itong paandarin kaagad. Kailangan nilang maghintay ng ilang sandali pa. Naunawaan ni Leng Xiaoteng na gustong makita ni Guning ang resulta, kaya napatingin siya sa kanya. Anong ginawa mo? Curious na tanong ni Leng Xiaoteng. Kahit siya ay nabigo na mahuli ang mabilis na katunayan ng Guning. Natusok ko ang dalawang pako sa mga gulong ng kotse, sabi ni Guning. Kaninong coach eto? Tanong ulit ni Leng Xiaoteng. Tangbing Senador, sabi ni Guning na may galit. Alam ni Leng Xiaoteng ang sama ng loob ni Guning sa pamilya Tang sa kabisera, kaya naunawaan niya kung bakit ginawa ito ni Guning. At kung kailangan ni Guning ang kanyang tulong, hindi siya magdadalawang isip na tulungan siya. Sa oras na ito, dumating si Zi Beiying sa kanyang destinasyon. Binuksan niya ang phone niya pagkababa niya ng eroplano. Nang mabasa niya ang mensahe ni Xu Jinchen, medyo natuwa siya. Pagkatapos nito, nagpadala siya ng parehong mensahe kina Xu Jinchen, Xu Qingyin at Guning para sabihin sa kanila na dumating na siya. Hindi nagtagal, natanggap niya ang kanilang mga tugon. Medyo nadismaya si Zi Beiying nang padalhan siya ni Xu Jinchen ng napakasimpleng mensahe pabalik, ngunit hindi na siya nag-isip pa dahil magkaibigan lang sila ngayon. Makalipas ang humigit kumulang 10 minuto, magkasamang lumabas si Tangbing Senador, Ji Yijing at isang grupo ng mga tao mula sa isang pribadong silid. Agad na nagningning ang mga mata ni Guning nang lumitaw ang mga ito sa kanyang paningin. Ang host ng pagkain ngayon ay sina Tangbing Senador at Ji Yijing, kaya inihatid nila ang ibang tao sa kanilang mga sasakyan bago sila bumalik sa kanilang sariling sasakyan. Gayunpaman, nang maglakad sila sa harap ng kanilang sasakyan, nakita nila ang dalawang butas na gulong. Anong nangyari? Galit si Ji Yijing. Maayos naman ang sasakyan hindi pa lang, pero nasira ang mga gulong nitong pagkaraan ng 2 oras. Nanatiling kalmado si Tangbing Senador at tiningnan ang dalawang gulong ng sabay-sabay, pagkatapos ay nakita niya ang dalawang pako sa mga ito. Damn it! Sino ang gumawa niyan? Galit din si Tangbing Senador. Ang Phoenix Villa ay nasa ilalim ng mahigpit na seguridad, at may mga security guard na naka-duty sa paligid ng bakuran at sa parking lot na ito. Imposible para sa isang tao na sadyang masira ang kanyang sasakyan nang hindi nahuhuli. Narinig ng ilang security guard ang galit nila sa boses at nagmamadaling tumakbo. Sinabi ni Guning, sa oras na ito, kay Leng Xiaoteng na magmaneho palayo. Sapat na sa kanya na makita ang galit na mukha ng mga ito.
Sir, ma'am, may maitutulong po ba ako? Tanong ng isang security guard. Walang pag-aalinlangan, pinuna siya ni Ji Yijing sa galit. Anong problema sa Phoenix Villa? Maayos naman ang sasakyan namin pagdating namin dito, pero ang dalawang gulong nito ay wala ng hangin dahil sa mga pako. Paano tayo makakauwi ngayon? Nakita rin ng security guard ang dalawang sirang gulong, at agad itong humingi ng paumanhin. Paumanhin, isusumbong ko ito sa aming pinuno ngayon din. Gawin mo na, sigaw ni Ji Yijing sa kanya. Hindi komportable ang security guard nang sigawan siya ni Ji Yijing, ngunit hindi siya naglakas loob na magsalita. Nasira nga ang sasakyan nila dito kaya dapat panagutan ito ng Phoenix Villa. Ang masama pa, siya ang security guard na naka-duty ngayong gabi, at baka maparusahan siya sa pagkakamaling ito. Kahit na nangako ang Phoenix Villa na imbestigahan ito, hindi na may maneho ni Tangbing Senador ang sasakyang ito pauwi ngayon, kaya kailangan niyang tawagan ang kanyang sekretarya para kunin sila. Hindi nagtagal, nagmamadaling dumating ang manager at ang pinuno ng security department. Kinailangan muna nilang suriin ang mga surveillance camera. Noong panahong nakaparada ang sasakyan ni Tangbing Senador dito, may dalawa pang tao maliban kay Guning na dumaan dito. Agad na sumakay ang dalawang tao sa kanilang sasakyan at umalis. 2 beses lang itong nilagpasan ni Guning, at walang ginawang kakaiba. Bukod dito, hindi nila malinaw na makita kung ano ang nangyari sa mga gulong mula sa mga surveillance camera, dahil natagalan ang pagtagas ng mga gulong sa lahat ng hangin. Kahit na hindi nila malaman kung sino ang gumawa nito, naniniwala pa rin sina Tangbing Senador at Ji Yijing na nasira ang kanilang sasakyan sa Phoenix Villa. Kung hindi ito sanhi ng isang tao, ito ay dapat na isang aksidente. Sa makatuwid, sinabi ni Tangbing Senador, sa palagay ko ay malamang na may mga pako sa lupa, dahil maayos ang aking sasakyan pagdating ko rito. Walang pakialam si Tangbing Senador sa kabayaran, ngunit kailangan niyang tiyakin na ang Phoenix Villa ang mananagot. Pinaglalaban niya ang mukha niya. Ginoo. Tang. Maaari naming ay panggako na hindi namin aalisin ang responsibilidad para dito. At kami ay labis na ikinalulungkot para sa hindi kasiya siyang aksidenteng ito. Humingi ng tawad ang manager ng may katapatan. Bagamat wala silang malinaw na ebidensya na magpapatunay kung tao o aksidente ang pinsalang idinulot, kinailangan pa rin ng Phoenix Villa na pasanin ang resulta. Kung tumanggi silang tanggapin ang responsibilidad, maaapektuhan ang reputasyon ng Phoenix Villa. Mabuti, dahil aksidente ito, kaya kung bayaran ang 2 gulong mag-isa, sabi ni Tangbing Senador na walang pasensya. Gusto lang niya ng magandang saloobin mula sa Phoenix Villa, at ngayon nakuha niya ito kaya siya ay nasiyahan. Dahil handa si Tangbing Senador na ihinto ang pagbibintang sa kanila, gumaan ang pakiramdam ng manager. Tinanong ng manager si Tangbing Senador kung kailangan niya ng tulong nila para ihatid siya pauwi, ngunit tinanggihan ito ni Tangbing Senador. Darating ang sekretarya niya at sasanduan siya. Makalipas ang kalahating oras, dumating ang sekretarya ni Tangbing Senador at umalis sila ng walang pagkaantala. Tungkol naman sa kotseng may 2 flat na gulong, iniwan ito ni Tangbing Senador sa kanyang sekretarya. Nang umalis sina Tangbing Senador at Ji Yijing sa Phoenix Villa, binisita nila sina Chi Zaiyo at Tang Yaxen sa ospital. Bing Senador, hanapin mo na ba ang kriminal na nanakit kina Zaiyo at Yaxen? Tanong ni Ji Yijing. Hindi pa, sabi ni Tangbing Senador. Wala siyang sinabi kay Ji Yijing tungkol sa Tang Aining, kaya hindi alam ni Ji Yijing ang pagkakaroon ng Tang Aining. Dahil sangkot si Tang Aining sa napakaraming masalimuot na bagay, mas mabuti kung kakaunti ang nakarinig tungkol sa kanya. Si Ji Yijing ay mapusok, kaya sinabi lang sa kanya ni Tangbing Senador na ito ay ginawa ng isa sa kanyang mga kaaway sa negosyo. Naunawaan ni Ji Yijing na ang kompetisyon sa negosyo ay napakalupit. Bakit hindi pa rin natin mahanap ang kriminal dahil sa impluwensya ng pamilya natin? Hindi nasisiyahan si Ji Yijing. Sa kanyang mga mata, kayang gawin ng pamilya Tang ang anumang bagay. Higit sa lahat,
nasugatan ang sarili niyang anak na babae at magiging manugang sa pagkakataong ito. Si Tang Bing Senador ay nasa masamang mood dahil nabigo silang mahanap si Tang Ain-ing, at mas masama ang pakiramdam niya ngayong kinwestiyon ni Ji Yijing ang kanyang kakayahan. Lahat ng surveillance camera ay nahak. Ang kriminal ay hindi pipi. Dahil ang babae ay naglakas loob na saktan sina Zayo at Yaxen, ito ay nagpapatunay na hindi siya natatakot sa amin. Hindi mo ba naiintindihan iyon? Nang marinig iyon, itinikom ni Ji Yijing ang kanyang bibig. Pagkatapos, tumakbo siya kay Tang Yaxen na nakahiga pa rin sa kama ng ospital. Yaxen, ano ang nararamdaman mo ngayon? Sobrang hindi ako komportable, sabi ni Tang Yaxen. Pagkatapos ay lumingon siya para tingnan si Tang Bing Senador. Dad, hanap mo na ba siya? Hindi, sabi ni Tang Bing Senador, nakaramdam ng sama ng loob. Dahil alam ni Tang Yaxen kung gaano karahas si Tang Ain-ing, hindi niya tinanong ang kanyang ama tulad ng ginawa ng kanyang ina. Kapag hanapin ko na ang babae, ipinapangako ko na pahihirapan ko siya hanggang mamatay. Galit na sabi ni Ji Yijing. Gayunpaman, walang kakayahan si Ji Yijing na gawin iyon. Bagamat gustong pahirapan ni Ji Yijing ang kriminal hanggang mamatay, mas pinili ng iba na direktang patayin si Tang Ain-ing, dahil malinaw na alam nilang papatayin sila kung Tang Ain-ing ay naiwang buhay. Chairman Tang, may kailangan akong sabihin sa iyo, sabi ni Chi Zayo kay Tang Bing Senador. Naunawaan ito kaagad ni Tang Bing Senador, at sinabi kay Ji Yijing, maaari kang lumabas sandali. May kailangan kaming pag-usapan ni Zayo. Bakit hindi ako pwedeng manatili? Inis na tanong ni Ji Yijing. Ito ay negosyo. Bakit kailangan mong malaman ang tungkol dito? Sa tingin mo ba kaya mong ilihim ito? Siniko siya ni Tang Bing Senador. Noong nakaraan, walang pakialam si Tang Bing Senador na sabihin kay Ji Yijing kung ano ang plano niyang gawin sa kanyang kumpanya, at kakausapin din siya ni Chi Zayo tungkol sa negosyo kapag naroon si Ji Yijing. Gayunpaman, minsang nakipag-usap si Tang Bing Senador kay Chi Zayo tungkol sa isang bid at nagpasya silang suhulan ang isang opisyal. Umalis si Ji Yijing sa kanyang tahanan mamaya para magtipon kasama ang kanyang mga kaibigan. Na mga babaeng napakayaman din, ngunit hindi niya sinasadyang sinabi sa kanila na susuhulan ni Tang Bing Senador ang isang opisyal. Halos magdulot ito ng malaking problema sa pamilya Tang. Sa makatuwid, hindi na muling magsasalita ng negosyo si Tang Bing Senador sa harap ni Ji Yijing. Galit si Ji Yijing, ngunit hindi nang ahas na makipagtalo kay Tang Bing Senador, kaya tahimik siyang lumabas. Nang umalis si Ji Yijing, sinabi ni Tang Bing Senador, maaari mo nang sabihin sa akin ngayon. Ano ito? Nakilala ng isa sa mga kaibigan ko ang babae, na itinago ang sarili bilang Tang Ain-ing, mga isang buwan na ang nakalipas sa kasino ng pamilya He sa HK. Sinabi niya sa akin na ang babae ay isang napakahalagang panauhin na inimbitahan ng pamilyang He, at siya ay may talento sa pagsusugal, sabi ni Chi Zayo. Bagamat labis niyang kinasusuklaman ang babaeng ito, kailangan niyang aminin na napakatalino nito. Hindi lamang siya mahusay sa pagsusugal na bato at tinawag na Jade Queen, ngunit siya rin ay may talento sa iba pang mga anyo ng pagsusugal. Kung ang babaeng ito ay walang relasyon kay Tang Ain-ing, makikipagkaibigan siya sa kanya. Sa kasamaang palad, siya ang kanyang kaaway. Nagulat si Tang Bing Senador nang malaman iyon, at nakaramdam ng pananakot. Ang pamilya Tang ay may suporta rin mula sa mga maimpluwensyang gang, ngunit hindi madali para sa kanila na harapin ang babaeng ito. Si Tang Yaxen naman ay nagseselos sa babaeng nagdisguise sa sarili bilang Tang Ain-ing. Naiisip niya si Tang Ain-ing sa tuwing nakikita niya ang babae. Gayunpaman, gaano man kasabik si Tang Bing Senador na patayin si Tang Ain-ing, kailangan niyang hanapin muna siya. You should have a good recovery now, and I think it's better for you to deal with this gulo dahil pamilyar ka sa kanya. Tungkol naman sa negosyo sa CTB, natatakot ako na si Tang Qingyang ay napatakbo ito ng napakahusay, kaya hindi natin siya mapapaalis sa korporasyon ng pamilyang Tang, sabi ni Tang Bing Senador. Sa katunayan,
ipinadala niya si Tang Qingyang sa CTB upang gawin siyang isang figurehead at scapegoat, ngunit hindi naman mahina si Tang Qingyang. Napangasiwaan ni Tang Qingyang ang negosyo ng napakahusay, na ikinagulat nila. Bilang karagdagang, handa si Guning na tulungan si Tang Qingyang, kaya hindi mahirap para sa kanya na maging matagumpay sa hinaharap. Ang sangay ng Tang Organization sa CTB ay nagkaroon ng ilang problema sa pananalapi, na idinisenyo para sa Tang Qingyang. Hindi pipi si Tang Qingyang, at alam niyang hindi siya maaaring maging simple at bigla ang pag-promote, kaya napakaingat niya. Hindi nagtagal ay nalaman niya ang tungkol sa mga problemang iyon sa pananalapi, ngunit walang gustong tumulong sa kanya dahil ang staff ay tapat lamang kay Tang Bing Senador. Pagkatapos ay humingi ng tulong si Tang Qingyang kay Guning, at sinabi ni Guning kay Kay na lutasin ang mga problemang iyon. Ano? Paano ito posible? Nagulat sina Chi Zaiyo at Tang Yaxan, isawsaw ang iyong sarili sa Storyverse. N-Heart v Epsilon Pound N. Sa totoo lang, kahit si Chi Zaiyo ay hindi kumpiyansa na malulutas niya ang mga problemang iyon sa pananalapi sa loob ng maikling panahon. Alinsunod dito, siya ay namangha at nagseselos sa kakayahan ni Tang Qingyang. Si Tang Bing Senador ay magretiro isang araw, at si Tang Yaxan ang magiging tagapagmana ng Tang Organization. Kahit na may karanasan si Tang Yaxan sa negosyo, hindi niya kayang magpatakbo ng ganoong kalaking grupo ng negosyo. Bukod dito, mas interesado siyang mamili at magsaya buong araw. Kung ganoon, si Chi Zaiyo ang magiging executive na mamamahala sa Tang Organization. Siya at si Tang Yaxan ay malapit ng ikasal, kaya nagtiwala si Tang Bing Senador sa kanya. Gayunpaman, si Tang Qingyang ay miyembro din ng pamilyang Tang. Bagamat shareholder lang siya, posible pa rin siyang maging executive president ng Tang Organization. Kahit na si Tang Yaxan ang chairman ng Tang Organization, walang makikinig sa kanya kung wala siyang kakayahan o kontrol sa kumpanya. Sa paglipas ng panahon, maaaring kunin ni Tang Qingyang ang Tang Organization. Sa totoo lang, ito rin ang plano ni Tang Qingyang. Nagpatuloy si Tang Bing Senador, narinig ko rin na marami siyang koneksyon sa negosyo at politika sa CTB. Naimbitahan din siya sa maraming mahahalagang kaganapan. Sa tingin ko kailangan ko siyang tawagan pabalik para pigilan siyang maging mas makapangyarihan. Dahil kay Guning, nagawang maging kaibigan ni Tang Qingyang ang ilang mahahalagang tao ng ikalawang henerasyon sa politika at negosyo, at unang ipinakilala siya ni Guning kay Panziro. Nang marinig ni Panziro na may intensyon si Guning na tulungan si Tang Qingyang na magkaroon ng mga koneksyon sa CTB. Madalas niyang imbitahan si Tang Qingyang na tumambay kasama ang kanyang mga kaibigan. Si Panziro ay tumigil na sa paglalaro sa buong araw, at nagsimulang tumuon sa sarili niyang negosyo, kaya kailangan din niyang palawakin ang kanyang mga koneksyon. Hindi alam ni Tang Bing Senador na nalaman na ni Tang Qingyang na may kaugnayan siya sa pagkamatay ni Tang Bing Chao. Ngunit si Tang Qingyang ay mayroong 15% ng shares ng Tang Organization, kaya naniniwala siya na dapat ay may ambisyon si Tang Qingyang na nakawin ang Tang Organization. Ambisyoso si Tang Bing Senador na pagmamay-ari ang buong organisasyon ng Tang, kaya naisip niya na ang ibang miyembro ng pamilya Tang ay magkakaroon ng parehong ideya. Maging si Chi Zaiyo ay banta sa kanya. Alam niya na laging gustong palitan ni Chi Zaiyo ang kanyang posisyon sa Tang Organization. Gayunpaman, hindi niya ito pinansin sa ngayon, dahil magagamit niya ang ambisyon ni Chi Zaiyo na magtrabaho para sa kanya at sa Tang Organization. At saka, nasa iisang bangka sila, kaya hindi niya maitaboy si Chi Zaiyo, dahil makakasama ito sa sarili niyang benepisyo. Talagang binalak ni Tang Bing Senador na ipasa ang kanyang upuan sa kanyang sariling anak. Isang mahal na anak, na hindi pa nalalantad, ngunit ang kanyang anak ay napakabata ngayon, kaya kailangan niyang maghintay. Naunawaan ni Chi Zaiyo na imposible para kay Tang Bing Senador na lubos na magtiwala sa kanya, ngunit hindi ito mahalaga sa kanyang mga mata. Hanggat maaari siyang pakasalan ni Tang Yaxan, ang organisasyon ng Tang ay magiging kanya sa madaling panahon. Wala naman siyang ginawang nakakasira sa mga benepisyo ni Tang Bing Senador. Sa kabaligtaran, marami siyang nagawa para kay Tang Bing Senador,
kabilang ang pagkamatay ni Tang Ining. Kumpiyansa si Chi Zaiyo na magiging kanya ang Tang Organization sa hinaharap dahil hindi niya alam na talagang may love child si Tang Bing Senador. Bukod dito, sinira ni Tang Bing Senador si Tang Yaqzhen, kaya naniwala siya na makukuha ni Tang Yaqzhen ang lahat mula kay Tang Bing Senador. Si Tang Qingyang ay isang taong dapat isaalang-alang, sabi ni Chi Zaiyo sa huli. Kahit na si Tang Qingyang ay mula sa isang napakayamang pamilya, hindi pa rin kapanipaniwala na maaari siyang makipagkaibigan sa napakaraming mahahalagang tao sa lungsod B sa loob ng maikling panahon. Kung mas matagumpay si Tang Qingyang, mas mapanganib ang sitwasyon para kay Chi Zaiyo. Kung gayon, banta din ba sa atin si Tang Qingyang? Nakaramdam ng kaba si Tang Yaqzhen. Naisip niya na siya lang ang nag-iisang anak ng pamilyang Tang kaya dapat sa kanya ang Tang Organization. Hindi niya akalain na nananakot si Tang Qingyang hanggang ngayon. Wala pa ring karanasan si Tang Qingyang, at madali ko siyang makontrol, mayabang na sabi ni Tang Bing Senador. Napakagaan niyang kinuha si Tang Qingyang. Si Tang Qingyang ay hindi kalaban ni Tang Bing Senador sa ngayon. Gayunpaman, mayroon siyang suporta ni Guning, at hindi magiging napakahirap para sa kanya na alisin sa pwesto si Tang Bing Senador. Si Tang Qingyang ay napakatalino, ngunit hindi mahusay sa pakikipaglaban, kaya naisip ni Tang Bing Senador na madali niya itong makokontrol ng karahasan. Si Tang Qingyang ay hinabol sa huling pagkakataon. Kung wala pa si Guning, baka nasugatan siya ng husto. Kaya naman nag-hire na siya ngayon ng kanilang bodyguard para protektahan siya, kaya mas ligtas siya. Hindi napigilan ng mga normal na bodyguard si Tang Bing Senador na saktan si Tang Qingyang, ngunit hindi magiging mahina si Tang Qingyang. Hindi nang ahas si Tang Bing Senador na patayin si Tang Qingyang, dahil alam niya na mayroon siyang kalooban si Tang Qingyang. Kung patay na si Tang Qingyang, ang kanyang 15% na bahagi ng Tang Organization ay ibibigay sa isang charity foundation. Sa makatuwid, hindi niya kayang patayin si Tang Qingyang. Ang tanging magagawa niya ngayon ay kontrolin si Tang Qingyang. Bakit hindi natin siya pinapatay? Biglang tanong ni Tang Yaqzhen. Nakagawa na siya ng testamento. Kung patay na siya, ang kanyang 15% shares ay ibibigay sa isang charity foundation, sabi ni Chi Zaiyo. Paano niya nagawa iyon? Napakatuso niya. Galit si Tang Yaqzhen. Siya ay isang napakamakasarili at makasarili na tao. Sa labas ng ward, si Ji Yijing ay abala sa pakikipag-chat sa kanyang mga kaibigan sa isang WeChat group, kaya hindi siya nakaramdam ng pagkabagot. Talagang hindi niya kayang ilihim ang mahahalagang bagay sa ibang tao. Dahil sa sandaling iyon ay nagrereklamo siya na pinalayas lang siya ni Tang Bing Senador dahil gusto niyang makipag-usap sa negosyo kina Chi Zaiyo at Tang Yaqzhen. Ang lahat ng kanyang mga kaibigan ay umaliw sa kanya at hindi nagtagal ay nagsimula silang magtsismisan. Sa katunayan, marami sa mga mayamang babaeng iyon ang hindi nagustuhan kay Ji Yijing, dahil si Ji Yijing ay naging mistress noon. Gayunpaman, wala sa kanila ang nang-ahas na ilabas ang paksang ito dahil sa impluwensya ni Tang Bing Senador. Nang matapos makipag-usap si Tang Bing Senador kina Chi Zaiyo at Tang Yaqzhen, bumalik si Ji Yijing sa ward. Bago umalis sina Tang Bing Senador at Ji Yijing sa ospital. Sinabi ni Tang Bing Senador, pumayag ang sikat na Paris designer na si Jason na magdisenyo ng wedding gown para kay Yaqzhen, at pupunta siya rito sa susunod na Sabado. Si Jason ay isang sikat na international designer, at nagustuhan ni Tang Yaqzhen ang kanyang mga disenyo, kaya itinalaga niya itong magdisenyo ng wedding gown para sa kanya. Pagkamatay ni Tang Ining, malapit nang ikasal sina Chi Zaiyo at Tang Yaqzhen, ngunit masyadong abala si Jason kaya kinailangan pang maghintay ni Tang Yaqzhen. Aabutin lamang ng 1 linggo para gawin ang wedding gown, at 2 buwan na ang kanilang kasal. Kung alam ni Guning na ikakasal sila, hindi niya hahayaang mag-enjoy sila. Hindi niya sila pipigilan na magpakasal, ngunit bibigyan sila ng isang hindi malilimutang regalo. Talaga. Iyan ay kahanga-hanga. Natuwa kaagad si Tang Yaqzhen. Bagamat hindi pa niya ikinasal si Chi Zaiyo, namuhay na sila na parang mag-asawa, at bawat babae ay nangangarap na magkaroon ng isang romantikong kasal.
Nasa sabik din si Chizayo, ngunit inaabangan niya ito dahil makakagawa siya ng malaking pag-unlad sa pamamagitan ng pagpapakasal kay Tang Yaqzhen. Pagkatapos noon, umalis sina Tang Bing Senador at Ji Yijing. Sina Chizayo at Tang Yaqzhen, gayunpaman, ay kailangang manatili sa ospital ng ilang araw. Buti na lang nakakapag-chat sila sa ward kaya hindi sila nainip. Kinabukasan, bago umalis si Guning sa kabisera, pumunta siya sa pabrika ng Jade Beauty Jewelry na may dalang ilang jade raw na materyales. Ang mga sangay ng Jade Beauty Jewelry sa kabisera, CTB at CTG ay nangangailangan ng mas maraming jade raw na materyales, kaya marami siyang itinago sa kanyang telepathic eye space. Sa tulong ng telepathic eye space, madali niya itong naigagalaw kahit saan niya gustong pumunta. Sinakop ng mga hilaw na materyales ng jade ang buong telepathic eye space, kaya kinailangan ni Guning na kunin ang ilan dito upang mag-iwan ng kaunting espasyo para sa iba pang mga bagay at sadyaw. Kinaumagahan. Hiniling ni Guning kay Leng Xiaoteng na tulungan siyang maghanap ng maliit na truck. At kinuha niya ang ikatlong bahagi ng mga hilaw na materyales ng jade bago siya umalis patungo sa pabrika ng Jade Beauty Jewelry sa kabisera. Ang pangunahing pabrika ng Jade Beauty Jewelry ay nakalagay sa kabisera, kasama ang dalawa pang pabrika sa CTB at CTG. Dahil dito, napakalaki ng pabrika sa kabisera, ngunit mayroon lamang 3 tindahan ng Jade Beauty Jewelry sa kabisera. Kaya hindi sila kumuha ng maraming manggagawa. Nang magbukas sila ng mas maraming tindahan ng Jade Beauty Jewelry, kukuha sila ng mas maraming manggagawa para magtrabaho sa pabrika. Hindi naman kalayuan ang factory ng Jade Beauty Jewelry sa headquarters ng kanyang business corporation, kaya hindi nagtagal ay nakarating siya doon. Pagkatapos, pumunta si Guning para tingnan si Cola Ine. Sa sandaling kinuha ni Guning si Cola Ine, lalo itong nagiging popular at kumikita, kaya maganda ang mood ni Ning Changkai araw-araw. Nagkamit din ng maraming katanyagan si Kuzi sa paglipas ng panahon, dahil sikat ito sa hindi kapani-paniwalang epekto nito at medyo mababang presyo. Parami ng parami ang mga babaeng customer ang naging loyal fans nito. Ang mga gamot ni Cola Ine ay hindi kasing kita ng mga produkto ng skincare ng Kuzi, ngunit ang mga ito ay mga pangangailangan. Maraming sambahayan ang may kahon ng gamot sa bahay, kaya hindi mas malala ang benta ni Cola Ine kaysa kay Kuzi. Sa kabuuan, parehong naging sikat na brand sa industriya ang Kuzi at Cola Ine. Si Ning Changkai ay nagliwanag sa kaligayahan nang makita niya si Guning. Sinabi niya kay Guning na kulang ang supply ng kanilang mga produkto ngayon dahil sa tumataas na demand, at kailangan nilang kumuha ng mas maraming tao. Malaki ang tiwala ni Guning kina Kuzi at Cola Ine, at masaya siyang malaman na pareho silang sikat ngayon. Siya at si Leng Xiaoteng ay nanatili sa pabrika ng ilang sandali, pagkatapos ay kumain kasama si Ning Changkai sa labas. Pagkatapos ng tanghalian, kinailangan ni Guning na umalis papuntang airport. Ayaw siyang iwan ni Leng Xiaoteng, ngunit kailangan niyang bantayan ang pag-alis niya sa eroplano. Dumating si Guning sa CTG makalipas ang 1 oras, at sumakay ng taxi papunta sa sentro ng lungsod. Pagkatapos nito, inilipat niya ang ilan sa mga hilaw na materyales sa jade sa isang nirentahang truck. Ang pabrika sa CTG ay kulang sa mga hilaw na materyales ng jade, kaya dumating siya sa pagkakataong ito upang magpadala ng mga hilaw na materyales ng jade. Tinawag ni Guning si Zhou Zhenghong. Nang mabalitaan ni Zhou Zhenghong na dumating si Guning na may dalang maraming jade raw na materyales, napakasaya niya. Hindi na siya nagtanong pa, at napagdesisyonan nilang diretsong magkita sa pabrika. Sa sandaling nagpakita si Guning, lumapit si Zhou Zhenghong upang salubungin siya ng may malawak na ngiti. Hi, boss, marami ka bang nakuhang jade raw materials mula sa Burma sa pagkakataong ito? Kahit na ito ay isang katanungan, siya ay talagang mayroon na ang sagot. Alam niya kung gaano kahusay si Guning sa pagsusugal ng bato. Oo, nakuha ko silang lahat mula sa Burma, ngunit ito ay isang maliit na bahagi lamang ng kung ano ang mayroon ako, sabi ni Guning na may pagmamalaki. Nang malaman iyon, nagulat si Zhou Zhenghong. Wow, boss, talagang hindi ka panipaniwala.
Sabi ni Zhou Zhenghong. Ngumiti si Guning sa katahimikan at hindi na nagpaliwanag pa. Oh, boss, nagayos na ako na may pumalit sa akin dito, at ang anak ko ay lilipat sa kabisera ngayong semestre, sabi ni Zhou Zhenghong. Ang punong tanggapan ng korporasyon ni Guning ay nasa kabisera, at siya, bilang isang shareholder ng Jade Beauty Jewelry, ay tiyak na kailangang magtrabaho sa punong tanggapan. Si Zhou Zhenghong ay walang mga magulang at ang kanyang mga kamag-anak ay lahat ay nanatiling malayo sa kanya kapag siya ay walang pera. Kaya ngayon, anak na lang niya, at sasama ang anak niya. Bilang karagdagan, mayroong mas mahusay na mapagkukunan ng edukasyon sa kabisera, kaya ang kanyang anak ay maaaring tumanggap ng mas mahusay na edukasyon doon. Si Guning ay isang napaka-mapagbigay na amo. Dahil si Zhou Zhenghong ay shareholder at general manager ng Jade Beauty Jewelry, binigyan niya siya ng bahay at kotse sa ilalim ng sarili niyang pangalan. Napakalaki ng bahay at hindi kalayuan sa Shening Organization, habang ang kotse ay isang Maserati na nagkakahalaga ng 2 milyong yuan.